Lahat ng nasa paligid niya ay kumbinsidong mamamatay na siya. Pagkatapos ay tinignan siya ni Padre Pio, ngumiti at nagbitaw ng mga salitang binago ang lahat. Ano kaya iyon? Alamin ang kwento ng buhay ni Padre Elia de Martino. Manatiling nakatutok. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagbati mula sa Ang Tinig ni Padre Pio at ikinagagalak ko na narito po kayo sa aming channel ngayong araw, baguhan man o nagbabalik na taga-subaybay. Gaya ng nakaraang episodyo, ang kwento natin ngayon ay mula sa aklat na The Padre Saint Pio of Petrelcina ni Padre Marcelino Saniro. Ipinapakita nito kapwa ang pambihirang espiritual na kaalaman ni Padre Pio, lalo na ang kanyang kakayahang malaman ang sandali ng kamatayan ng isang tao. At ang init at makaamang pagmamahal na ipinapakita niya sa kapwa niyang mga praile. Kaya't huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at sisimulan ko na ang ating kwento ngayong araw. Noong tag-araw ng 1940, 1940, isang batang estudyante ng teolohiya ng mga Kaputsino na nagngangalang kapatid na Elia de Martino ang malubhang may sakit. Sa loob ng 3 taon, siya ay nagdurusa sa TB o tuberculosis. Napagpasehan ng kanyang mga nakatataas na ipadala siya sa San Giovanni Rotondo para sa pagbabago ng kapaligiran. Ayon sa kanila, ngunit gaya ng binanggit ng bayakda, ang tunay na dahilan ay upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng impeksyon sa kapwa niya mga estudyante. Bago siya ipadala sa Gargano kung saan nandoon ang San Giovanni, ang bundok kung saan naninirahan si Padre Pio, hindi na itinago ang katotohanan. Ang kanyang sakit ay napakalubha at maaari siyang mamatay anumang oras. Pagdating sa San Giovanni Rotondo, inalok ng batang praile ang anumang tulong na kaya niyang maibigay. Siya ay nanalangin kasama ng komunidad, kumain sa hapagkainan, sumali sa koro, at nakilala si Padre Pio na palaging bumabati sa kanya ng may mainit na ngiti. Kalaunan, inaalala niya, sabi niya, si Padre Pio higit sa pakaysa sa padring tagapagbantay o Father Guardian o kanino man ang nag-alaga sa akin dahil sa kanyang pagiging sensitibo sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid, siya ang tumatawag ng mga doktor para sa akin. Gayunpaman, sa halip na mapanatag dahil sa espesyal na pag-aalagang ito, lalo pang nabalisa si kapatid na Elia. Nagsimula niyang isipin na ito ay tanda na ang kanyang kalagayan ay tunay ngang desperado na. Kaya isang araw, puno ng kalungkutan, siya ay nangumpisal umaasang makaririnig ng kahit kaunting salita ng pag-aliw. Padre, sabi niya, sinasabi po ng lahat na natapos na ako, na mamamatay na ako. Maaaring isipin ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Marahil ay inakala niyang iyon na ang kanyang huling kumpisal. Ngunit hindi niya inaasahan ang naging sagot ni Padre Pio. Sino ang mamamatay? Tanong ng santo. Ako po, Padre, dahil meron akong tuberculosis. Tiningnan siya ni Padre Pio na may mapanatag na ngiti at sinabi, mamamatay ka ha? Mabubuhay ka pa, anak ko. At tunay nga, nabuhay pa siya. Hindi nagtagal ay nakabalik si Fraile Elia sa kanyang pag-aaral ng teolohiya at naordinahan bilang pari noong 12 ng Hunyo, 1941, June 12, 1941. Naglingkod siya ng tapat sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang mga huling araw ay ginugol niya sa silid para sa may sakit na mga praile sa San Giovanni Rotondo noong ika-10 ng Pebrero, 2003, February 10, 2003, sa edad na 87 or 87. Mahigit 60 taon matapos isipin ng lahat na tapos na ang kanyang buhay.
At sa puntong pong ito, dito po nagtatapos ang ating maikling istorya ngayong araw. Maikli man ngunit sapat na detalyadong anekdota ito upang mabuo ang isang ganap na kwento. Ngunit naniniwala akong may hindi mabilang pang mga kahanga-hangang sandali sa buhay ni Padre Pio. Marahil libo-libo na hindi sapat ang detalye upang maisalaysay bilang buong kwento. Mga sandaling alam niya ang kapalaran ng mga sundalo sa digmaan o kaya ang mga lihim na kasalanan ng mga lumapit sa kanya sa kumpisalan. Isipin na lamang kung gaano karaming maliliit na hindi naisulat na mga himala ang naganap sa kanyang buhay. Gayunpaman, kahit ang maikling sulyap na ito ay nagpapaalala sa atin ng kanyang pambihirang mga kaloob at ng kanyang malalim na pagkakahawig kay Jesus. Narito ang sinabi ng biograpo ni Padre Pio na si Jim Gallagher na sa aking palagay ay ganap na naglalarawan ng nais kong ipahiwatig sa inyo. Sabi niya, ngayon ay naunawaan ko na ang nadama ng manunulat ng Ebanghelyo na si Juan ng kanyang isulat. Marami pang ibang ginawa si Jesus. Kung ang lahat ng ito ay isusulat isa-isa, sa palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang mga aklat na maisusulat. 1 Kapitulo 21, verso 25. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-komento, at i-share ang bidyong ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ni Padre Pio. Mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Palalimin pa ang inyong ugnayan kay Padre Pio. Lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at maging buwan ng donante o tagapag-abuloy, isang natatanging paraan ng espiritual na paglago at pamumuhunan at maging bahagi ng aming mapanalangin komunidad. Makinabang sa mga pamisa at tumanggap ng medalya o rosaryo bilang miyembro. Makikita ninyo ang link sa paglahok sa description box sa ibaba. Maaaring mag-donate sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account via direct deposit o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa aming email sa angtinig@gmail.com para sa mga karagdagang detalye o mga tanong. At sa punto pong ito, nagpapasalamat po ako muli sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at lalong-lalo na ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e